Hallelujah. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kaniya, "Nasa labas po ang iyong ina at mga kapatid, at ibig kayo makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Tinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Sa mga nanonood sa atin sa live, sa mga social media platform natin, at katulad na lagi kong sinasabi, sinasama natin at pinagdarasal ang mga kapwa nating Pilipino, lalo na ang mga manggagawa na nasa ibang bansa. Marami tayong nakikita sa social media. Maraming nagpo-post ng kanilang galit sa sariling kapatid, sa sariling pamilya. Minapapanood tayo sa social media, nag-aaway na magkapatid dahil sa lupa. Nag-aaway at nagdidimandahang mga kapatid dahil sa minanang lupa. Mga magkapitbahay na nag-aaway sa kaprasong dahon na nahulog. Maraming nag-aaway at ang masakit kung minsan ng mga nag-aaway ay mga pamilya. Magkapatid laban sa kapatid, magulang laban sa anak, anak laban sa magulang, magkakamag-anak nag-aaway-away dahil lang sa maliliit na bagay. Magdidimandahan, naglolokohan, nagdadayaan. Napakasakit na maranasan natin kapag ang sariling kapatid, lalo na kung matanda at may pinag-aralan, ang mandaraya sa iyo. At nakakalungkot yun. Bakit may mga kapatid tayo o kasama na nandadaya at nanloloko sa sarili nilang pamilya, sa sarili nilang kapatid, sa sarili nilang magulang? Mga anak na kuminsan nagdadamot sa sarili nilang pamilya. Nakakalungkot. Nakakalungkot dahil may mga pamilya na dahil lang sa pera, dahil lang sa konting bagay, nakakalimutan na sila ay magkakadugo. Maliliit na bagay pinagsisimulan ng mga away ng pamilya. Sa atin ngayong ebanghelyo, narinig natin, tinuring ni Jesus na kapatid, magulang, ang sino mang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Siyempre, ang kabutihan natin at ang paggawa natin ng mabuti. Umuulan, ang lakas. Sabi ko kanina, habang tinitignan ko yung mga naglilingkod, tumingin ako doon sa kolektor, tumingin ako sa nagbabasa, tumingin ako sa lay minister,
tumingin ako sa inyo. Salamat po. Bakit? Kapatid kayo ni Jesus. Neither rain nor sun, mainit man o malamig, hindi kayo nahahadlangan ng masamang panahon para maglingkod sa poong Jesus Nazareno. Na traffic, nakaupo, hindi maganda kung minsan sa sasakyan. Nahirapan, tulad ko, may edad na, nirarayuma, nabasalan tayo ng konti ng ulan. Nabasalan tayo ng konti ng ulan. Singa tayo dito, singa doon. Pero, tinitignan ko kayo. Sabi ko, Panginoon, ang dami pa ring nagmamahal sa iyo. Hindi kaya ng malakas na ulan pigilin ang kanilang paglilingkod at pagmamahal sa iyo. Inuuna nilang sundin ang kalooban mo. Kaya talagang ang pagpapala mo sumas sa kanila. Amen ba? Alam niyo mga kapatid ko, mayroong isang matalinong matanda. Sabi sa kanya ng isang kanyang kababayan, sabi sa kanya, Kuya Dante, ano ba milagrong napapala natin sa poong Jesus Nazareno? Sabi naman ni Kuya Dante, ano nga ba ang milagrong sinasabi mo? Ano nga ba ang sinasabi mong milagro? Sabi nung kausap ni Kuya Dante, ang milagro sa akin, yaong lahat ng hinihingi ko, dinidinig ng poong Jesus Nazareno. Talagang sumusunod siya sa kagustuhan ko, sa kalooban ko. Dinidinig niya ang panalangin ko. Kaya milagro. Sumagot ang matalinong Dante. Sabi na matalinong Dante na isang lay minister, sabi niya, hindi ganyan ang pagkaunawa ko sa milagro. Ang milagro ay hindi yung matupad ang kalooban natin o gustuhin natin. Ang milagro ay yaong masunod natin ang kalooban ng Diyos. Nakita niyo yung difference? We do not let God follow our wills, but rather we follow the will of God. Hindi susunod o hindi natin pinasusunod sa nais natin o kagustuhan ang Diyos, kundi tayo ang sumusunod sa kagustuhan niya. At kapag tayo nasunod sa Kanya, milagro talaga. Bakit? Ano ba ang pangako ng Diyos? Di ba ang sabi ng Diyos? Seek thee first the kingdom of God. Ano ba yun? Sundin mo muna ang kalooban ng Diyos. Ano ang karugtong? At lahat ibibigay sa iyo. Kaya pag sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, pumapasok talaga ang maraming milagro. Ngayon, ano ang tawag sa atin ni Jesus? Sundin ang kalooban ng kanyang Ama. Ito ang ating dahilan kung bakit tayo naririto. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ko sa inyong tumingin ako sa kolektor, tumingin ako sa mga tagabasa, tumingin ako sa lay minister, tumingin ako sa inyo. Dahil hindi ang kagustuhan natin. Sino sa inyo rito gustong mabasa ng ulan? Sino sa inyo rito gustong maputikan sa daan? Wala. Pero sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Naririto tayo. Tinuturing tayong kapatid ng Diyos. Kanina sinasabi ko sa inyo, nakalulungkot yung mga pamilyang nagdadayaan, magkakapatid na naglolokohan. Nakakalungkot ang pamilyang nag-aaway-away. Pero ngayon gusto kong pagtuunan nyo ng pansin ang mga tao na tinuring tayong pamilya at patuloy tayong tinutulungan. Mga taong minahalaga tayo kahit hindi tayo kadugo. Tumingin ka. Ako bilang pare, marami po akong karanasang ganyan.
Marami akong karanasan na mga taong hindi ko kaano-ano, pero tinuturing akong kapamilya. Alam nyo, marami akong sakit. Kaya nga pagpunta ko pa lang ng Quiapo, linggo-linggo, isa ng biyaya ng Diyos. Marami akong sakit. Maraming gamot akong kailangan. Pero pinagkalooban ako ng Diyos na mga doktor, nurses, na mga pharmacist, na mga kaibigan na tinuturing akong kaibigan at kapamilya. Na dahil sa kanila, hindi ko kayang bilhin ang lahat ng gamot. Binibigyan nila ako. Binibigyan nila ako lagi ng mga gamot na mga sample na mas effective. Hindi ko sila kaano-ano. At minsan pag tinitingnan ko yung mga gamot na binibigay sa akin, libo-libo ang halaga. Sabi ko, napakabuti mo, Panginoon. Dahil ano ba ang pangako ng Diyos? Sino mang lingkod na kalimutan ng pamilya, iwanan ng lahat, magkakaroon ng maraming magulang, kapatid, ari-arian. At tunay ko yung dinanas, kaya hindi ako natatakot. May mga taong darating, kahit dito, kung minsan nahihirapan ako, may mga nag-aabot na pagdagdag ng gasolina, may mga dun sa bahay namin, nagbibigay, o Father, dagdag mo sa gasolina mo, dagdag mo sa bayad sa driver mo. Napakarami pa ring mabuting tao. Kaya totoo lang, bless na bless tayo. Amen ba? Bless na bless tayo. Nung linggo, nasabi ko yan sa misa. Bless tayo. Dahil hindi tayo karapat-dapat, pero tayo pinapaging dapat ng pag-ibig ng Diyos. Dahil binebless niya tayo, yun ang wag niyong kalilimutan. Biro mo, matanda ka na, buhay ka pa. Hindi ba bless ka? Di ba hirap na hirap ka sa hanap buhay? Ni yung kakainin mong susunod, hindi mo alam, pero nagmimerienda ka pa rin, hindi ba bless ka? Di ba may sakit ka tulad ko? Bakit tayo nakakatayo pa? Nakakapaglingkod. Hindi ba bless ka? Biro mo, hindi ka naman mayaman, pero ang dami mong kaibigan. Hindi ba bless ka? Wala kang bahay at lupa, pero nakakatulog ka, lalo ngayong umuulan, may kumot pa, may bubong pa. Di ba bless ka? Ang dami nating blessing. Di ba wala kang ipin? At least may pustiso ka. Hindi ba bless ka? Malabo mata natin. Di ba may salamin tayo? Hindi ba bless ka? Marami tayong blessing. Minsan nagtatampo tayo sa Diyos kasi hindi natin nakikita yung blessing natin. Sana tuwing umaga sasabihin nyo sa sarili nyo, I am blessed. Sabihin nyo nga. Sabihin nyo. I am blessed. Sabihin nyo nga. Lakas nyo. Pero mo nabasa tayo ng ulan. Nagkasakit ba tayo? Hindi. I am blessed. Sabihin mo sa katabi mo, baka yung katabi mo hanggang ngayon, lagi na lang nakikita niya yung wala sa kanya. Sabihin mo sa katabi niya, God bless you. Yan. God bless you. Inutangan ka at wala kayong maibigay. Ano sasabihin mo? God bless you. Di ba tayo nagmamano tayo sa ninong-ninang natin? Pag yung ninong at ninang natin walang maibigay na barya, ano sabi ng ninong at ninang natin? God bless you. Inaway ka ng kapitbahay mo. Ano sasabihin mo sa kanya? Mamatay na siya? Hindi. Ano sasabihin mo sa kanya? God bless you. Di ba? Tinarayan ka ng mister mo. Ano sasabihin mo sa kanya? God bless you. Nabisit ka sa misis mo. Ano sasabihin mo sa kanya? Kunin ka na ni Lord. Hindi. God bless you. Sige nga, sabihin nyo. Sabihin nyo malakas. God bless you. Sabihin mo sa katabi mo, God bless you. Pag nalulungkot ka, marap ka sa salamin, at sabihin mo sa salamin,
Nandun ang mukha mo. God bless you. Nang hindi mo makalimutan ang napakarami mong pagpapala. Ikaw ay ginawang kapatid ng Diyos dahil mahal na mahal ka niya. Kahit paulit-ulit tayong nagkakamali, ano sabi ng mga banal? Pagsamahin man ang kasalanan ng buong daigdig, wala itong laban sa laki ng pag-ibig ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya kahit nagkakamali tayo at nagsisisi, higit ang awa at pagpapala ng Poong Jesus Nazareno. Kaya God bless you. Huwag mong kalilimutan yan. God bless me. God bless you. Sinaktan ka? God bless you. Dinaya ka? God bless you. Binigyan ka ng ulam? God bless you. Naging mabuti sa iyo, nginitian ka? God bless you. God bless you all. Amen.